Ayan po, at bago po tayo magpatuloy ay hayaan nyo po munang ipaabot ko ang aking mapagpalang pagbati sa inyong lahat na mga subscribers ko, followers ko, siyempre din mga viewers ko. At sana manawari ay nasa mabuti kayong kalagayan lagi at ligtas sa anumang uri ng kapahamakan. At hindi kayo papayagan na mabudol nitong mga politikong mga kawatan. Speaking of kawatan, ay medyo napapabayaan ko na pong itapik itong mga politikong kawatan na ito. Pero gusto ko po munang unahin ang kapakanan ninyong mga subscribers ko. At ganoon din po doon sa mga nakakapanood dito na itong aking mga walang kakwinta-kwintang topic. Ay hayaan nyo lang po, kahit wala pong kwenta, ay hayaan nyo lang pong isipin nyo lang po na para ka lang kayong kumakain ng kwan. Para bang kayong kumakain ng ano to? Yung singkamas na sinasaw-saw sa suka. Di ba ba? Ganun lamang po yun. Siyempre, di ba, wala namang kakwinta-kwintang pagkain yan. Ganun din po dito. Ito pong mga topic natin dito ay wala pong kakwinta-kwinta, kaya po ay hayaan nyo. At malay natin, minsan kasi, maging sa pamimili ninyo sa palengke, minsan napakapangit yung balat, kumbaga. Pero napakaganda naman pala nung nilalaman nung inyong binibili sa palengke kahit pangit ang balat. Ayan. Ganon din po ito. Itong channel ko ay hayaan nyo po. Kung wala man pong kwenta ay ako na po nagsasabi wala po talagang kwenta. At mamaya po ay i-discuss ko na po yung aking ituturo sa inyo tungkol sa sili, kung paano po mag-process ng silit kalamansi para po ay magamit po ninyo dito sa nagbabadyang dilubyo na darating sa atin. At actually, noon pong itinuro ko sa inyo ito ay medyo matagal-tagal na rin po dahil ang sinasabi ko po rito. Kaya ko po itinuro yan dahil alam ko po na magkakaroon ng isa pang dilubyo. Hindi lang po ito, dire-diretso na po ito. At sa awa naman ng Diyos, hindi naman po tayo nagkamali ng pagsabi ng ganun na may isa pang darating. At ito nga po, may nagbabadyang darating dito sa atin na mas matindi pa sa COVID-19. Ayan. At dahil po dito, doon sa mga sabi ko nga po, ayaw ko na pong ituro ulit dahil itinuro ko na po dyan. Pero sabi ko nga na may nagre-request po kasi na bago nating subscriber, baka po hindi nila mahagilap yung video yon. Ay ako nga po, hinahagilap ko para i-send na lang sana dyan yung link. Kaya ang problema po, hindi ko na rin po mahagilap. Pero nandyan po yan. At may nag-comment nga po dyan na nandyan. So, mas maganda na rin ito. Kasi nung itinuro ko po ito, tawag dito, sali-salita lang. Ngayon po mismong ididemo ko po sa inyo para sa ganun ay talagang maintindihan po ninyo mabuti at magamit po ninyo pagdating ng araw na nagkakatumbahan na itong mga tao na walang kinalaman sana, na walang kaalam-alam, walang kinalaman, ito, madadamay sa mga kalokohan nitong mga taong masyadong gahaman. Ayan. Okay lang po sana kung itong mga politiko na mga kawatan ang tamaan po ng itong pandemyang nagbabadyang ito. Okay lang po, wala tayong problema. Ang problema po, wala pong pinipili itong virus na ito. So, hindi naman po niya sinabi ay hindi ako papasok dito kasi hindi kawatan ito. Hindi po ganun eh. So, ibig sabihin, lahat po ng langhap nito ay papasukan po talaga ng virus, kawatan ka man o hindi. So, yun nga po, nakakalungkot dito. Kaya kasasabi ko lamang po na wala namang kinalaman itong ating mga kababayan or ay sino man tao dito sa mga kalokohan itong mga namumuno sa bansa na ito. Dahil lamang sa kanilang mga sariling agenda, sariling interes, ay gagawin nila yung mga mamarwisyo na yan.
Anyway, ayaw ko na pong i-play. Parang sawa na po ako. Yun po sinasabi kong isang ano yun? Yun po, yung isang pangalan ng virus. Mayroon pa pong isa pa. Nandyan po yan at ganun din po, China pa rin po. At inireport po yan ng Australia naman. Kung kahapon yung ipinanood ko sa inyo ay India yung nag-report. Ito naman po ay Australia. Ayaw ko na pong parang ako po ay para bang nangingilabot ako doon sa mga pwedeng mangyari talaga. Dahil once na mayroon na sila ipinadala rito as a tourist, napakadaling pumasok dito sa atin eh. Hindi na doon yung makasakay lang ng aeroplano yung mga kontaminado ng virus na yan eh. Wala na. Pagbaba dito sa Pilipinas, mag-i-spread na yan. Kakalat na ng kakalat yan. Okay lang po sana kung ang presidente pa rin natin ay si President Duterte, ay kaso nga, ang problema nga hindi na. At mukhang may kaing-ingan at dahil nga sa epekto ng Shabu ay wala na sa katinuan itong mga namumuno sa atin. At tingnan nyo, kanya-kanyang nakawan at kanya-kanyang diskarte kung paano makapagnakaw. Di ba makita nyo naman, kagaya lang po yung hearing dyan sa Supreme Court. Hindi po ba talagang binanata ng Supreme Court itong Secretary General na ito na walang kaalam-alam din. At okay lang kasi wala talaga siyang alam na pwedeng ipalusot pa dahil sukol na siya ng Supreme Court. Ay ang tatalino ng mga taga Supreme Court. Anyway, so ito po ay aking i-demonstrate po sa inyo ng aktual. Okay. At ito rin pong bidyong ito ay ikwan nyo na po, i-save nyo na po sa inyo. At or either sabihin nyo po yung mga kamag-anak, kaibigan ninyo ay ipapanood nyo na rin po ito sa kanila para po mayroon din po silang nalalaman. Again, uulitin ko po sa inyo, hindi po gamot ito. Okay? Hindi po gamot. Wala po ako sinasabi ritong gamot. Ito po ay panangga doon sa posibleng pumasok na virus dyan sa system mo. Dyan sa bunganga mo, sa ilong mo, na pupunta dito sa respiratory, baga, kumbaga, at dyan pa sa mga parte, ibang parte pa ng iyong katawan na pwedeng sirain ng virus na yan. Kaya po, hindi po ito gamot. Panangga lang po. Kung baga, haharangin lang po niya yung virus. Hindi ka na magkakasakit. Wala ka nang alalahanin. Ang problema po dyan, kung kayo ay pabaya at hindi nyo pa rin ito masundan, ay problema nyo na po yan. Dahil itong ituturo ko, isisiguraduhin ko na one time ko na lang ituturo ito. Actually, sabi ko nga, hindi ko itinuro ito ng actual dati, kundi daldal lang. Ngayon, ay ang gusto ko nga po rito ay mailigtas ko kayong lahat. Pero imposible pong mailigtas ko kayong lahat kasi nga po, siyempre yung mga hindi ko naman subscriber, hindi naman nila mapapanood dito, di po ba? So, ang tanging makakasurvive lang dito sa pandemic na dilubyo darating na ito mga subscriber ko. Di ba? Kasi sila ang makakaalam nito. Ituturo ko na ito. Yung mga hindi pa nakapag-subscribe, hindi talaga nila malalaman. Kaya nga, obligasyon din po ninyo bilang isang tao na ipaabot po sa kanila. Ngayon, pag maipaabot ninyo sa abot ng inyong makakaya, ay di wala na po kayong kumbaga, karga di konsensya. Di ba ba? So, ganoon naman po yun. At sa atin po rito ay bawal po ang magdamot dito. At sa anumang pamamaraan.
Pinagbabawal po yan ng ating Panginoon na kapag ikaw ay madamot, pagdadamutan ka rin ng ating Panginoon. Which is tama. Oh, di ba yung sinasabi kong nag-triple na yung aming iniikutan? Oh, ay bakit? Kahit pa paano bigay kami ng bigay, ay bakit dito ngayon? Tuloy-tuloy naman yung pasok ng blessings dito sa akin. Ganun lang po yun. Pag ikaw ay nagtanim nga, mayroon kang aanihin. Nagtanim ka ng kabutihan, kabutihan din po yung iyong aanihin. Pero kung nagtanim ka ng kadamutan, kamadamot po yung grasya na darating sa inyo. Tandaan po ninyo yan. Subukan po ninyo yan. At sinasabi ko sa inyo. Pero yung mga naman tarantado na mga walang mga utang na loob, mangungutang sa inyo na hindi nagbabayad, pag siningil ay magagalit pa, ay yun ang wag nyo nang bigyan yun kasi nga mga tarantado. Di ba ba? Kaya po itong ating programa ay masasabi kong walang kakwenta-kwenta. Una, dito lang sa programa ko tayo matututo ng mga ganyan. Kagaya nitong panangga sa virus na sisiguraduhin kong lahat kayo hahapay pagka nagkataon. Ganun lamang po yun. Oh. Yung bang iba dyan, yung malalaking ilong dyan na walang ibang tinapik kundi si President Duterte, si Inday Sara, si Pastor Kibuloy. Ano ba napapalaan ninyo dyan? O yun po pala ang may kwinta. Kasi may kwinta yan kasi puro daldal. Ako naman, daldal ako ng daldal dito, nasisiguraduhin ko sa inyo na may matututunan kayo. Yun po yung programang walang kakwinta-kwinta, itong Birana Live Studio TV. Yan po ang gusto kong sabihin sa inyo. Ngayon, ano pa ba? Sandali. Di ba ngayon madalas kong sinasabi sa inyo na kapag ka nag-subscribe kayo rito sa Birana Live Studio TV na walang kakwinta-kwinta, suswertihin kayo, gagandang lalaki kayo, gagandang babae kayo. Oh. Mayroon bang kondon? Mayroon bang mali doon sa sinabi ko? Kaya kayo suswertihin, dito palang swerte na kayo eh. O ano pa kaya kung babagsakan kayo ng ating Panginoon ng swerte? Ako pa lang ito nagbibigay ng swerte sa inyo. Hindi pa yung Panginoon. Pagka yan ay nagdesisyon na yung Panginoon na ibabagsak na sa inyo yung swerte, paghandaan ninyo yan. Na ngayon pa lang, i-kondisyon nyo na yung inyong mga sarili na dapat palagi kayong mapagpakumbaba. Palagi kayong mapagbigay sa kapwa. Ganun lamang po yun. Yun ang dapat yung paghandaan para tuloy-tuloy yung swerte na ibibigay sa inyo ng ating Panginoon. Oh. Ganun lamang po yun eh. Kaya minsan, hindi ako mapapagpakumbaba dito lang po sa mga politikong mga kawatan. Kasi buwisit na po talaga ako rito. Kaya nga gusto ko itapik ko lagi dito yung puro mga patay-patay. kasi nga talagang nakakabuisit talaga. At tingnan mo ito. Akala nyo pag tinablan kayo nitong virus na ito, makakasurvive kayo? Hindi. Bakit? Dalhin kayo sa doktor. Siyempre, ikaw ay ordinaryong mamayan. Kung baga kapos ka sa pera. Or malamang panghawala kang pera. Okay, dinala ka sa doktor. Ginamot ka. Halimbawa natin. Pero ang alam ko, wala pong gamot eh. Pagpalagay na natin, gumaling ka. Diyan sa virus na yan, pag dinala ka sa doktor. Lalabas ka na. Ibibigay sa iyo ng bill ng hospital 10 milyon, 5 milyon.
ay doon pa lang, kahit na magaling ka, baka mamatay ka baka atakihin ka na di po ba? Tama ba ako o mali? O tamang-tama yung sinasabi ko? Hindi po lingid sa inyong kaalaman yung COVID-19. Ang gumagastos po dyan, mababa 5 milyon. Hindi po ba? Napapabalita naman yan. Sino ba yung mga tinablan ng mga COVID na yan dati? Merong artista ang naging bill 10 milyon. Sino pa yung naging bill 5 milyon? Hindi ko na matandaan kasi pero yun. Ay kung ikaw ay may sakit sa puso, kahit magaling ka na, pag inabot sa yung bill, makita mo 10 milyon ang bill mo, baka atakihin ka, patay ka. Yun po ang sinasabi ko. Ayun. Sige nga, Aber, mag-comment nga kayo dyan kung mali yung sinasabi ko. At dito po sa akin ituturong ito. Maniwala kayo. Ito po ay hindi lamang po basta pinag-aralan namin to. May team po ako rito na pinag-aralan to. Kaya ako naman nagawang ituro sa inyo. Noong araw po, walang mga doktor-doktor na yan. Wala. Ugat-ugat na ng mga kahoy. Napapagaling namin. Lalo na ako. Ito. Ayan. Isa-isahin kong ituro sa inyo, no? Ayan, talagang nilagay ko na rito yung rice cooker. Ito po yung buong rice cooker. Okay. Makinig pong mabuti. Okay? Yan. Ito po ang takip ng rice cooker. Ayan. Ito naman po yung steamer. Ito naman po yung pinakakaldero niya. Diba? Okay. Simulan na natin dito. Ito po yung buong rice cooker. Siyempre, natural, isasaksak nyo yan sa kuryente. I-on ninyo yan. Mamaya po, yung mga wala namang rice cooker at umaasa lang doon sa kaldero, mayroon din po akong ituturo kung anong gagawin nyo mamaya. Kaya, stay at namnamin nyo itong ituturo kong ito. Wala ito sa kaalaman ng mga vlogger dyan na malalaki ang ilong na puro daldal lang na walang ibang ginawa kundi atakihin si Pastor Kibuloy, si President Duterte at saka si Sara Duterte. Wala kayong mapapala dyan. Hindi ko alam kung bakit patuloy nyong tinatangkilik yung mga malalaking ilong na yan. Rice cooker. Okay. Ito yung pinakakaldero. Lagyan ng tubig yan, siyempre. At least mga kalahati. Okay? Or kahit mas mababa sa kalahati. Yan. Ito ilagay dyan. May tubig. Mga mas mababa sa kalahati. Tapos ito naman ang ilagay dyan, di ba? At ilagay dito, di ba? Isaksak nyo na. Bago mangyari yon, ito. Okay. Yan. So, itong itinuro ko na ito na kalamansi at saka sili, pumili kayo ng malalaking sili. Kung ano ito, okay? Ito na po yan. Ito yung 5 sili, ito yung 5 kalamansi, okay? Ito pong 5 sili, ilagay dito. Ikamada dito. Ikamada dito. Yan o, yan. Yan, nakakamada dito. Ikamada dito. Yan, kita nyo Yan. 5 siling labuyo na malalaki. Ito na yon Ayun. Yan, basta. Yan, yun. O, yun. Okay. Siyempre may tubig yan. Ilagay dito. Yan. Kitang-kita nyo naman, 5 siling labuyo. Okay. Ngayon, isunod naman natin itong kalamansi. 5 rin po na kalamansi. Ito, hihiwain po natin sa gitna. Huwag nyo nang patagusin doon sa kwan. Yung hiwain nyo lang po na hindi magkakahiwalay. Yan. Hiwa na hindi magkakahiwalay. Natural, hindi ko na hihiwain ito ng
ipakita pang hiwa, wala naman po ang paggagamitan. Kayo naman pala. Di ba? Hiwain nyo yan, ilagay din dyan. Yung hindi maghihiwalay na hiwa, ikamada rin dyan. Yan. Isa, hiwa, dalawa. Hiwa, tatlo. Hiwa, apat. Hiwa, 5. Ayan. So, 5 sili na medyo malalaki. Kung may wala kayong makitang siling malalaki, ay di dagdagan nyo lang ng at least gawin yung 7 na sili kung maliliit. Pero kung malalaki, 5 lang po. 5 sili, 5 kalamansi na hiniwa. Ito na po yan. Ayan. Paano ko ba maipapakita sa inyo? Ayan, yan. Basta dito. Nagalagay na lahat dito. Okay. Ito na siya. Ilagay na rito. Takpan ng kanyang takip. Ayan. Isaksak nyo na sa kuryente. Ayan. Ibig sabihin, hayaan nyo kumulo ng kumulo. Tapos, dalawin nyo. Kung halimbawa kumukulo na yan, dalawin nyo. Okay? Mag-ready kayo ngayon ng mangkok na medyo malaki-laki. Kaysa dito. Ayan, halimbawa ito. Kumukulo na, halimbawa. Ayan. Buksan nyo ito. Pagbukas nyo ng ganyan, ayan, ganyan nyo agad kasi yung moist niya, yung tubig niya, yun po ang itaktak nyo dito sa mangkok. Yung moist niya. Yung tubig po nito, yung tubig po na nandito, taktak nyo dito sa mangkok. Kaya mangkok, para sa ganun hindi masayang yung tubig na nandito sa takip. Pag naitaktak nyo na, ulitin nyo. Ayan, takpan nyo ulit. Ilang minuto yan, kumukulo na naman ganyan. Buksan nyo, ganyan ninyo, itaktak nyo ulit yung tubig niya. Yan. Sa uli, buksan, kunin, itaktak ulit dito yung tubig dito. Yung moist po dito, yung nag-evaporate na tubig dito. Sige, ulit-ulitin natin para maintindihan ninyo mabuti. Para hindi minsanan. Yan po ba ay minsanan lang? Hindi. Ulit-ulitin nyo nga yan hanggang sa makapuno kayo ng marami. Hanggang sa makadami kayo. Okay? Ulit-ulit. Tak! Oh. Hanggang sa makaipon kayo. Ayan. So, pwede ko na siguro tanggalin ito kasi nakaipon na kayo, di ba? Tanggalin na natin to. Kasi nakakasagabal. Sabihin nyo na kusinero pa ako. Sabihin nyo naman si Mr. Verana pala kusinero. Hindi pa ako kusinero. Yun po. Ito na ang siste. Di ba? Okay. Okay. Nakaipon na po kayo ng tubig doon. Yung moist na yon. Isalin nyo ngayon sa isang plastic or either kwan. Kasi wag sa babasagin. Kasi ilalagay nyo po ito sa rep eh. Pwedeng ilagay nyo doon sa, di ba? Para may mga mabibili naman ng mga container na mga kung ano dyan. Isalin nyo doon sa lalagyan ng bote. Di ba? Bote ng coke or bote ng ano pa. Salin nyo. Ilagay nyo ngayon sa Frigidaire para laging malamig siya. Di ba? Ayan. Ngayon, ito na.
Yung inyong ginawa na yon na nilagay nyo sa freezer, kaya nga ang mahalaga doon, ilista ninyo kung kailan nyo ginawa. Kasi kahit nakalagay yan sa frigidaire ninyo o sa freezer ninyo, mas maganda sa freezer, ay 1 buwan lang po yan. 1 buwan lang po ang itatagal noon. Ha? Kahit pa sa freezer yan, magpalit na ulit kayo. Okay. Ngayon, ang expiration nun 1 buwan lang. Ha? Kaya ilista ninyo. Huwag na kayong maghinayang, itapon nyo na yan pagkatapos. Maggumawa ulit kayo ng ganung proseso na ginawa natin. Okay. Para lang kayong laging mayroon. Okay. Ngayon, doon halimbawa, sinalin nyo na yung nandito, nilagay sa freezer, ay bumili naman po kayo ng ganito. Ayun, ito po yung yung pang-spray. Ayan o. Kita nyo? Pang-spray, yan. Hindi ko lang po ma-spray dito kasi alcohol po. Alcohol po ang laman nito. At yan o, bumili kayo ng pang-spray na ganyan. Ayan. So, ilagay po, magsalin po kayo. Kahit na kalakalahati lang dito. Yun po ang ilagay ninyo sa inyong bulsa, sa bag, or saan nyo pa man ilagay. Bago kayo umalis ng bahay, umalis kayo ng bahay, isprehan nyo na po yung lalamunan ninyo. Lalamunan nyo ang isprehan. Okay na po yun. Isprehan nyo. Pag halimbawa naman, napakarami yung taong nakakasalamuha, lalo na kung ikaw ay nagko-commute, habang nandoon kayo, isa lang na spray. Ganun lang. Halimbawa, ganyan. Yun, ganun lang. Yan. Basta ang sinasabi ko po rito, basta lumabas kayo ng bahay, daladala ninyo ito, kayo na po ang magtansya kung halimbawa yung mga kasalamuhan ninyong mga tao, di kaya dyan sa halimbawa bus or sa ano pa man, doon mag-spray kayo. Kasi kung may virus man yun, nakasalamuhan ninyong tao, hindi po kayo papasukan ng virus. No way. Hindi po. Dahil po itong sili ay nagtataglay po ito ng capsaicin. Ang sili. So, yan po ang isa sa pinakamabisang panangga diyan sa virus. Kaya po yan, kalamansi at saka sili. Yun po. Ganun lang po kasimple. Yun po nga nagsasabi kung paano raw ko yung araw-araw daw siyang gumagamit. Hindi po. Ganito po yan Wala pa naman pong pandemic. Hindi pa naman po pasok dito ang pandemic sa atin. So, hindi pa po kailangan. Okay? Hindi yung iinumin. Pwede rin kasi kung halimbawa, wala kayo nitong pang-spray. Pero, kung mayroon kayo doon kuhan, parang, pwedeng uminom kayong konting-konti lang, parang babasain nyo yung dila nyo, makarating lang din sa lalamunan nyo. Ganun lang. Kung wala kayo nitong pang-spray. Ganun po. Kasi mayroon po nag-comment dyan, na iniinom daw niya. Ay, pwede naman po. Kaya lang, hindi naman po doon talaga yun ang ganun ang paggamit. Ngayon, ito pa. Testingin nyo rin po ito. Halimbawa, Makati yung lalamunan ninyo. Makati lalamunan nyo na parang may ubo-ubo kayo. Yung Makati, di ba, naranasan niyo yung Makati lalamunan na parang ubuhin ng matigas? Ito po, subukan ninyo. Hindi lamang po ilang tao na yung nagsabi sa akin na napaka-epektibo naman pala, Sir John, yung iyong itinuro kasi Makati yung lalamunan ko na parang lalagnatin ako at may ubo. Nag-spray lang ako, umaga, tanghali, hapon, kinabukasan, wala na yung katinang lalamunan ko. Kasi nga po, virus din po kasi yun. Ngayon,
Kung yung virus na yan, nakagaya halimbawa na itong mga ubo-ubo lang, hindi pa naman dumarating yan sa kwan mo sa respiratory mo Hanggang dyan lang yan sa lalamunan mo. Kaya dito ay kayang-kaya niyang tanggalin yan. Ngayon, kung ito ng COVID na yan, at hindi po COVID, mas patindi pa po sa COVID, mayroon naman pong pangalan dahil nalimutan ko lang ang pangalan. Pero nandun naman po yan sa video ko kahapon, di ba? Mas matindi po yan sa COVID. So, ano pa po ba ang pwede kong sabihin sa inyo? Para gusto ko pong minsanan na pong ituro ito sa inyo. Yan. Ito po ay hindi kailangan na ngayon nyo gawin. Okay? Gawin nyo po yan kung halimbawa ito nandito na sa atin, halimbawa, at nagkakabuwal-buwal na yung mga politikong mga kabataan dahil dyan sa pandemic na yan or virus na yan, doon na po kayo gumawa niyan nitong kalamansi at saka sili. Kasi yung mga mga kongresistang yan ay maraming pera yan. Pupunta lang ng doktor yan, pero sisiguraduhin ko kung may makalibre man sa kanila, aywan ko lang. Pero marami sa kanilang bubuwal dyan. Tandaan nyo, sinabi ko. Ngayon, kung nagkakanda buwal-buwal na yan, gumawa na po kayo yan. At take note, huwag kayong lalabas ng bahay na hindi kayo nag-i-spray. Ito po ay gamit ninyong pamilya. Kahit sino po sa membro ng pamilya ninyo, gamitin po ninyo. Mas maganda kung lahat kayong pamilya na lumalabas ay mayroon kayong tigi-tigi isang ganito, mayroon kayong baon-baon, lalo na kung inyong mga pamilya ay nagtatrabaho, lumalabas, pero yung pong pamilya ninyo na hindi naman kailangan na lumabas, huwag na po kayong lumabas. Yung walang transaksyon sa labas. Para lalong iwas. Pero yung mga hindi maiwasan, ay magbaon po kayo nito. Ayan. So, mayroon ba akong nalimutan pa? O, nasagot ko na po yung nagtatanong, nasabihin ko raw kung paano gumamit. Ayan na po, nasabi ko na po kung paano gamitin. Hindi po kailangan inumin. At okay naman, pwede naman. Pero wala pa naman po tayong pandemic dito para di ba? Ay, ang purpose lang naman po nito panangga para lang huwag pumasok yung virus sa ating katawan. Yun po. So, aywan ko kung mayroon pa ba ako nakaligtaan kasi nga dami na ko ng experience kaya alam kong naipaliwanag ko na lahat pero mayroon pang mga tanong. Kaya gusto ko po rito, iniisip ko kung ano pa para minsanan ko na lang maituro sa inyo na wala na kayong tanong-tanong at naintindihan ninyong lahat. At again, ulitin ko, hindi po gamot ito, kundi panangga. Ano bang mas maganda? Yung tinablan ka muna, nagagamutin or hindi ka papasukan ng virus? Kasi kung tinablan ka na, mahirap na. Pag ipinasok ka ng ospital, mahirap na. Yun yung sinasabi ko na kahit na gumaling ka na, pag nakita mo ang bill, baka mahimatay ka, matuluyan ka na. Dahil naatakihin ka na sa puso yung laki ng bill mo sa ospital. Ganun po. At sa palagay ko ay na-discuss ko na lang lahat at maliwanag naman po yan. Kung hindi nyo po maintindihan, ikuan lang po ninyo. Halimbawa, pinapanood dito, i-rewind nyo lang po ng konti para lang po mapanood nyo ulit. Ganun lang po. Ayan, inaasahan ko po na makakatulong po itong ating itinuro. Bagamat sinasabi ko po sa inyo na walang kakwenta-kwenta itong ating mga tinatalakay dito. Ugaliin lang po ninyo na panoorin ito kahit walang kakwenta-kwenta. Kasi hindi pa rin po tayo nakakasiguro
kung anong klaseng virus pa ito. Pero sigurado na ako yung sinasabing yung ang respiratory daw ang tatamaan. Sigurado na ako dito sa panangga natin. Sigurado na ako. Kaya lang, ang ibig ko pong sabihin, kung nakasubaybay kayo ito, malay natin, mayroon pang pwedeng idagdag dyan, ay hindi kayo mahuhuli sa balita. Di ba? Yan po yung sinasabi ko, na kahit na walang kakwenta-kwenta itong topic ko, panoorin nyo lang po. Wala naman pong masama. Wala pong masama ako panoorin nyo ng regular itong aking kuan. Baka lang mayroon tayong maidadagdag. Which is yan po ay pwede rin po kasing kuan yan eh. Pwede rin po kasing dagdagan niyo yan ng dahon din. Yung dahon ng sili rin. Pwede rin nyo pong dagdagan yan kung meron. Pero kung wala naman, yun lang po, bunga. Bunga at saka kalamansi lang. Pero kung mayroon naman at mayroon kayo tanim dyan, dagdagan nyo po. Dagdagan nyo ng dahon. Kahit 5 dahon lang din. At mayroon po dyan nag-comment dati, nung itinuro ko yan, okay daw itong tinuro ko kasi kagaya raw diyan ay kalamansi daw, tapos may sili. Ay dagdagan ko na rin daw ng tuyo, sausawan na rin daw ng inihaw na bangus. Diba? Ganun po kapiloso po ang mga tao. Ganun po tawag dito, katarantado. Piloso po na tarantado pa. Ganun po. Pero okay lang po yan. Akala nyo ba, kung tatanungin nyo sa akin ngayon, kung gusto ko ba na darating sa inyo dito yung dilubyong yan or virus na yan? Kung ako ang tatanungin nyo, ang sagot ko po dyan sa inyo, siyempre, hindi po. Dahil marami pong mga bata ang maapektuhan, marami pong matatanda ang maapektuhan. Lalo nga po yung mga matatanda kasi mahihina na po ang respiratory niyan. Kaya ang sagot ko po dyan, hindi ko po gusto. Pero, kung talaga pong hindi na maiiwasan, okay na. Bakit? Kasi nga po, gusto kong mapatunayan sa inyo. Yung sinasabi ko sa inyo, na ang matitira na lamang na mabubuhay kung sakalit darating yung dilubyong yan or virus na yan, ay ito na lamang mga subscriber ko. Tahas ang sasabihin ko yan sa inyo. Bakit? Kasi nga po, naituro ko na sa kanila yung panangga ng virus na yan. At least, mapatunayan nyo na sa sarili ninyo na ito palang mga itinuro ko sa inyo ay yan ang magsasalba ng buhay ninyo. Yan po. Kaya po, anyway, maraming salamat po sa inyo na bagamat walang kakwenta-kwenta itong ating mga tinatalakay dito, ay nandyan pa rin po kayo. Patuloy na sumusubaybay dito sa channel kong walang kakwenta-kwenta. Pagkatapos po dito, mamaya pong tanghali, alas 12, doon naman po kayo manood sa June Birana Vlogs. At baka sakaling yung pangalan nyo na po yung mabubunot. Kasi tuwing alas 12 po ng tanghali ko, i-upload yan yung pre-raffle draw. Dyan po sa June Birana Vlogs, doon sa isang channel po natin. Malay natin, kayo na yung mabubunot. Actually, hindi nga po ako nakapag pre-raffle draw kahapon kasi nga po talagang pagod ako. Hanggat kaya ko, hanggat hindi naman ako pagod, tuloy-tuloy lang po, araw-araw lang po tayong magbara-raffle, araw-araw lang po tayong magbubunot doon sa timba ng mga pangalan ninyo. Hanggat aanhin ko pa yan. At least kahit papaano ay makakatulong sa inyo. Dahil 2 ng 2 tao po yung ating bubunutin araw-araw
na tig sa 10,000 piso. Bagamat barya ay kahit pa paano po ay makabili na po kayo. Kagaya po yan, kalabansi, makakabili na po kayo noon. Sili, makakabili na po kayo. O, di po ba? Ay, nalimutan ko pa pala. Di ba yung sinasabi ko kanina na doon sa mga walang rice cooker pala, ha? Ate, mabuti lang at naalala ko. Okay. Okay. Doon pala sa mga walang rice cooker, mabuti lang naalala ko. Okay. Doon naman po sa mga walang rice cooker, kasi ito lang po yan eh. Yan. Siyempre, kaldero yan, isasalang nyo po yan sa, tawag ito, sa kahoy or sa apoy na kahoy. Ito naman po, kaldero yan, halimbawa, yung isinasalang nyo sa kalan. May tubig po din, pero wag masyadong marami. Tapos, maghanap po kayo ng o kung ano, kung mangkok, yan, mangkok, ipataob lang po ninyo sa kaldero, ano? Yan, ipataob nyo, ganyan. Yan o, ipataob ninyo. Tapos, dyan po ninyo ipatong itong kalamansi at saka sili. Okay? Yun, doon. Na yung wag maabot ng tubig. Yan pala. Wag yung maabot yung tubig. Para kumbaga, nakataas sa tubig. Yan. Kahit anong ilagay nyo dyan, kung ano bang makano dyan, yung plastic na hindi na natutunaw sa kulo ng tubig, yun, ilagay po ninyo dyan, tapos ipatong nyo yung kalamansi at saka sili, tapos takpan po ninyo. Wala na po yung steamer. Yun lang po, kasi yung parang sa mga kaldero ito ang pinag-uusapan natin. Ganon din po. Pag binukas ninyo, tak-tak nyo lang po yung pinakatubig po yan, yung moisture. Yung nag-moist dito sa takip. Ganon lamang po. Kasimple. Ano? Ayan, sana ay nakapagbigay tayo ng munting kaalaman para sa tiyak na sakit na aabutin nyo kung sakaling dumating yung virus na yan. Muli, maraming salamat po sa inyo. Ginagawa ko po ito dahil mahal na mahal ko po kayong lahat. Maraming salamat po.